Hello mga boss. Ang gagawin natin ngayon, ayan, kung titignan nyo, bale meron ako dito na isang mainboard na pang TCL na 55 inches. So, ang issue ng TV, no power. Bale itong mainboard na yan mga boss, bale na troubleshoot ko na to. Nakita ko na yung problema nito. Kung titignan nyo, bale ito yung nakita kong problema dito sa kanyang power supply. So, nakita kong problema dito yung kanyang regulator. Ayan. Bale, ang number nito ay 16N65. Tapos, isang resistor na open na sunog. So, yan bale nakita kong problema dito sa mainboard. So, yung resistor mga boss, dyan nakalagay. Ayan, yung may parting sunog. Tapos, dito naman yung kanyang regulator. Ngayon, dahil wala akong mahanap na regulator, katulad nito na number ay 16N65. So, gagawin na lang natin dito mga boss para maayos natin to. So, convert na lang natin ng 4 wires tong kanyang power supply. So, meron na rin akong 4 wires dito mga boss. Ayan, papakita ko. Ayan. So, ito yung gagamitin natin pang convert dito sa kanyang power supply. Ayan mga boss, bagong bago pa yan. Titignan nyo, apat yung wire nyan. Ayan. Yung kanyang kulay na wire ay red, black, yellow, at blue. So, yan bale yung gagawin natin ngayon dito sa video na to. Pero bago yan, sa mga bago pa lang dito sa ating channel, huwag niyo sanang kalimutan mag-subscribe at pakipindot na rin yung notification bell para sa susunod na upload na gagawin natin, ma-notify kayo. So, ulitin ko lang mga boss. Bale, itong mainboard na yan, na-troubleshoot ko na yung kanyang power supply. So, ito nga yung nakita kong problema, itong kanyang regulator at isang resistor. Ayan. So, itong mga diode na yan, mga boss, na rectifier diode, lahat ng diode at parts dito sa kanyang primary section, na test ko na yan. So, wala naman ako nakita pang problema dyan sa mga parts na yan. Sa mga baguhan pala dyan, bago tayo maglagay nitong module, dapat siguruduhin na muna nating wala ng problema pang pyesa dito sa kanyang primary section. Ganun din sa secondary section. Bago natin ilagay itong module. Ayan. Ngayon mga boss, bago natin itap itong module na yan, ayan. So, kailangan i-test na muna natin yung mga capacitor kung meron na bang supply. So, dapat meron yung supply na hindi bababa sa 300 volts. Na-test ko na kanina yan mga boss, meron na rin supply yan. Ngayon, papakita ko sa inyo, lagyan ko lang ng AC cord yan para may pakita ko sa inyo na meron na supply yung capacitor. So, ipapakita ko na muna sa inyo na meron ng supply yung capacitor na yan. Bale, itong board na yan mga boss, walang regulator yan. Ayan, kung titignan nyo, nakatanggal yung kanyang regulator at yung resistor. So, sasaksak natin yan mga boss na walang regulator at resistor. Dapat meron tayong masukat na supply dito sa kanyang mga capacitor na hindi bababa sa 300 volts. Ayan mga boss, bale nasaksak na tong kanyang power cord. So, nasa yung aking tester sa DC volts. So, sukatin natin yung capacitor. Dapat hindi bababa sa 300 volts. Ayan, kung titignan nyo, meron tayong nasukat na 320 volts DC. Sa kabila, dapat meron din. So, panigurado meron yan mga boss kasi yan dalawang capacitor nakaparallel lang. Ayan, 320. Ngayon, dahil meron tayong nasukat na supplies dito sa kanyang capacitor, so dapat meron din tayong masukat dito sa kanyang drain, dito sa kanyang regulator. Ayan. Ayan mga boss, kung titignan nyo, meron din tayong nasukat na supply dito sa kanyang drain na 320 volts. Ngayon, kapag ganyan, pwede na tayong maglagay ng module. Once na meron na tayong nasukat na supply dito sa kanyang mga capacitor. Ngayon mga boss, bago natin itap yung module, panigurado meron pa ring supply yan. Although nakabunot na tong kanyang AC cord. Ito yung kanyang AC cord mga boss. Ngayon, sukatin ulit natin. So, meron pa rin supply yan, panigurado. Ayun, kung titignan nyo mga boss, although nakabunot na yung kanyang power cord, meron pa rin tayong nasukat na 318 volts, 17 volts. Ayan. So, ang taas yan mga boss, once na nakuryente kayo dyan, mataas din yan, malakas din yan. So, bago natin itap yung module, kailangan na muna natin i-discharge yung mga capacitor para safe.
Ayan mga boss, so i-discharge ko lang yung capacitor gamit tong plug nitong aking soldering iron. Ayan. So positive, negative, itap lang natin yung power cord na yan para ma-discharge yung mga capacitor. Ayan mga boss, pwede na yan. Ngayon, sukatin ulit natin yung mga capacitor. Tignan natin kung meron pa rin bang supply yung mga capacitor after natin ma-discharge gamit yung cord nitong aking soldering iron. Ngayon mga boss, sukatin ulit natin yung mga filter capacitor. Tignan natin kung na-discharge na ba. Ayan. So, ganun pa rin yung set na aking tester, DC volts. So, tignan natin. Ayun, kung titignan nyo, nasa 9 volts na lang yung supply dito sa kanyang mga main filter capacitor. So, ibig sabihin, na-discharge na yan. So, pwede na tayong umawak, ayan, dito sa kanyang power supply. So, sa mga baguhan dyan, wag na wag yung kalimutan yan na i-discharge muna yung mga main filter capacitor bago kayo umawak dito sa board. Ngayon mga boss, ngayon na-discharge na natin tong supply dito sa filter capacitor. So, pwede na natin itap yung module na yan. So, itap ko lang muna mga boss. So, ayan, kung titignan nyo, bale tapos ko nang may tap itong 4 wires module. So, hindi ko na pinakita pa sa video yung pag-tap natin dyan para yun na nga, madali na lang tayo. Ngayon mga boss, papakita ko na lang sa inyo kung paano ko tinap yung module na yan. So, madali lang naman itap yan. Kasi mga boss, hapat lang naman yung kanyang mga wires. Kung titignan nyo, ayan, tong module na yan, bale apat yung kanyang wire. Meron siyang kulay red, black, ayan, yellow at blue. So, unang tinap ko dyan mga boss, itong kulay black. Titignan nyo itong kulay wire na black. Bale, tinap ko lang yan dito sa ground, dito sa primary. So, pwede rin natin itap yan dito sa negative, dito sa capacitor. Pwede rin naman dyan. Kasi isa lang naman yung connection mo boss. Ayan, bale, papakita ko sa inyo. So, yung black wire, bale, dito ko tinap. Ayan, kung titignan nyo. Kung titrace natin yung circuit, pumunta rin yan sa negative dito sa mga capacitor. So, pwede natin itap yan dito sa mismong negative nitong capacitor. Ayan. So, pwede rin dyan. Pwede rin dito. So, depende na lang sa inyo yan. Basta ground mga boss yung kulay black. Ngayon, tong kulay red na wire, tinap ko lang yan mga boss. Kung titignan nyo, ayan, dito sa kanyang drain. Ayan, sa board. May nakasulat naman dyan, letter D, sa gitna mga boss. Yung dating regulator, bale dyan nakalagay. Basta titignan nyo sa gitna, doon natin itap yung kulay red sa drain. Ayan. So, ganun lang kadali mga boss. Sana makasunod kayo. Bale, ito yung dati regulator na shorted. Titignan natin tatlo yung paa niyan. So, tinap natin yung kulay red na wire dito sa gitna. Ayan. Ngayon, after natin may tap yung red and black, so, sunod naman dito sa blue and yellow. Kung titignan nyo tong module, bale, tinanggal ko yung kanyang optocoupler. Ayan. Yan yung kanyang optocoupler. So, pagtanggal natin dito sa optocoupler mga boss, itong blue and yellow na wire, bale, tinap natin dito sa pin number 3 and 4 nitong optocoupler. Ngayon mga boss, itong dulo naman itong blue and yellow, bale, tinap naman natin yan dito sa mainboard, dito sa kanyang optocoupler. Ayan. Kung titignan nyo, bale, hinang ko yung 3 and 4 na pin nitong optocoupler. Ayan, kung titignan nyo. So, hinang ko dito sa board. Ngayon, doon naman natin tinap itong blue and yellow na wire dito sa mismong optocoupler. Ayan, na pin number 3 and 4. So, ganun lang kadali mga boss. Sana nakasunod kayo, kayong mga beginners. Ngayon, after natin may tap yung mga wire dito sa mainboard, so, itatry na natin ngayon yan. Tignan natin kung meron na ba tayong masukat na output dito sa kanyang secondary. Ngayon mga boss, try na natin na yan. Set ko lang yung aking tester. Ganun pa rin yung set nating tester, DC volts. So, tignan natin kung meron ba tayong masukat na 12 volts. Ayan, saksak ko lang. Ayan mga boss. So, sana meron na lang tayong masukat na 12 volts.
So, pansinin nyo itong ating tester. Ayan. Ayan mga boss, ground. So, dito na lang tayo kukuha ng ground. Tapos, itong positive probe dito naman sa diode. Ayun. Kung titignan nyo, bale meron tayo nasuka na 12.2. Ayan, DC. So, ibig sabihin, good na to. Ngayon, try naman natin dito sa inverter para sa backlight. Ayun, meron naman tayong nasukat na 72.3. So, dahil meron na tayong nasukat na output mga boss, ibig sabihin, good na yan. Ngayon mga boss, ipipesto ko na lang tong module. Hanapan ko na lang ng pesto para yun na nga matry na natin to. Kung titignan nyo, ayan, bale, tapos ko nang may pesto itong module. Ayan, kung titignan nyo. So, ginamit ko na lang yung dating heatsink nitong kanyang dating regulator. Ayan, binaligtad ko na lang mga boss para yun na nga, may pesto natin maayos tong module. Nilagyan ko na lang ng masking tape yung heatsink para kahit papano dumikit man tong board so hindi pa rin mag-short. Ayan. So nakainang pa rin dito yan mga boss yung heatsink sa mismong board para hindi basta-basta matanggal. So safety na yan mga boss, di na basta-basta gagalaw yan. Ayan. Ayan mga boss, bale tapos ko nang may lagay yung mainboard dito sa TV. Papasinin nyo, bale na-screw ko na rin yan. Naibalik ko na rin yung mga socket wire. Ganon din yung kanyang mga flex. Ayan. Ngayon, tatry na lang natin yan. So, sana mga boss, wala na lang problema yung kanyang panel. Ngayon mga boss, ayan, saksak ko lang. Bale, ito yung kanyang power cord. So, tignan natin. Ayan. Papasinin natin mga boss, hindi umilaw yung kanyang mga backlight. Ayan. So, i-check ko lang, baka naka-standby. Ayun mga boss, naka-standby nga. Ayan, kung titignan nyo. So, kunin ko lang yung remote. So, try natin. Ayun. Papasinin nyo mga boss, ayan, umilaw tong kanyang mga backlight. So, tignan natin dito sa hibaba kung meron bang display. Ayun. Titignan nyo mga boss, ayan, meron namang display. So, meaning, okay na to. So, baliktarin ko lang. Kung titignan nyo, ayan mga boss, bale, tapos ko nang may sara tong TV. So, okay na to mga boss. Bale, na-try ko na kanina. Ayan, papakita ko lang sa inyo na nakasara na tong TV. Ngayon, try natin para makita nyo. So, okay naman yung kanyang panel mga boss. Wala namang problema tong kanyang panel. Talagang power supply lang yung naging problema nito. Ayan. So, hintay lang natin. Ayun. So, titignan nyo mga boss, buo yung kanyang display. So, good na good yung kanyang panel. Talagang power supply yung naging problema lang nito. Ayan. So, dahil okay na to, hanggang dito na lang tong ating video. Sana kahit papano, kayong mga baguhan, meron kayo natutunan dito sa ating video. Sa mga hindi pa pala nakasubscribe, huwag sanang kalimutan mag-subscribe at pakipindot na rin notification bell para sa susunod na upload na gagawin natin, ma-notify kayo. Hanggang sa muli, maraming salamat.